Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Hazel? Oo naman, te. May 1 buwan na rin naman namin itong pinag-isipan ni Benson. Wala pa nga yatang 1 taon nung magkaroon kayo ng relasyon ha. Tapos nagpaplano na agad kayo ng kasal. May 1 taon na kami, te. Kilala niyo naman si Benson at ang pamilya niya. Gustong-gusto nga rin ako ng mga magiging biyenan ko eh. Oh, anong sabi ng mga magulang natin sa inyo? Pumayag ba sila na mamanhikan na ang nobyo mo? Okay naman sa kanila. Nasa hustong gulang naman daw kami para magkaroon na ng sariling pamilya. Huwag mo sanang isipin na humahad lang ako sa kaligayahan mo. Ayoko lang kasing matulad ka sa akin. Pagkatapos anak ka ng 3, ayun, iniwan ng asawa dahil ang katwiran, pagod na sa responsibilidad sa amin ng mga anak niya. Iba naman ang kapalaran ko sa'yo, ate. Ang layo kaya ng ugali ni Benson sa asawa mo. Tandaan mo, Hazel, makikilala mo lang ang isang tao kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Kaya kailangan mong maging handa rin. Baka may iba ka pang matuklasan na ugali sa magiging asawa mo. Oras na kasal na kayo, hindi mo na maibabalik ang dati mong buhay. Ang taong tamad ay walang mararating sa buhay. Ang tagumpay ay para lang sa mga taong nagsisikap at may tiyaga. Dahil ang pangarap ay hindi natutupad sa paghihintay kundi sa pagkilos. Ang tamad na asawa pasanin habang buhay. Kaya kilatisin mabuti ang kakasamahin sa buhay para hindi magsisi sa bandang huli. Hi Miss Gwen, ako po si Jana. 40 years old at tubong Sambales. Hiwalay sa asawa at may 3 anak na mag-isa kong tinataguyod. Isa po ako sa masusugid yung tagapakinig at gaya ng mga nababasa ko sa comment section. Hindi kumpleto ang araw ko kung wala akong napapakinggan sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa bunso naming kapatid at sa kanyang asawa. 1 taon pa lang ang bunso ko noon nang iwan kami ng mister ko. Sa kadahilan ng napapagod na daw siyang magtrabaho para sa amin ng kanyang mga anak. Ni hindi na daw siya makabili ng bagong damit. Nung una ay nakala ko na hindi seryoso ang asawa ko. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang pag-uwi ko wala na ang mga gamit niya. Kahit anong pakiusap ko nun, hindi na niya kami binalikan. Makalipas ang 1 taon, nag-abroad ako bilang DH sa Dubai. At 2 beses din ako umalis nun bago ko naisipan na magnegosyo na lang. Parang kailan lang, maliliit pa ang mga anak mo. Ngayon, may grade 7 ka na. Oo nga, akala ko noon hindi ko magagawa na buhayin sila mag-isa. Bilib nga ako sa lakas ng loob mo eh. Biruin mo, nagawa mo pang mag-abroad noon. Kapag nanay ka na, lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Kung nanindigan lang sana sa'yo si Kuya Teddy, hindi mo na kinailangang pumunta sa ibang bansa. Ano na nga pala ang balita sa dati mong asawa? Ayun, buhay binata, sabi ng mga kakilala namin. Ganong buhay naman pala ang gusto niya. Sana hindi na siya nagpakasal. Nung una, hindi naman siya ganun. Hindi ko na maalala kung kailan siya nagbago at tama rin sa responsibilidad niya sa amin. Bata ka pa naman, ate. Makakahanap ka pa ng lalaking magmamahal sa inyo ng mga pamangkin ko. Hindi ko na iniisip ang bagay na yan. Alalahanin mo, 2 anak kong babae. Ayokong mangyari sa kanila yung mga nakikita ko sa Facebook. Siyempre, hahanap ka ng matino, no? Naku, mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Wala na yatang natitira na matino. Ay, tsaka kasal nga pala kayo ni Kuya Teddy. Kahit hindi pa kami kasal, wala na rin akong balak na kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Nadala ka na talaga, ha? Iniisip ko na nga na mag-abroad ulit eh. Alam mo naman na magastos ang mag-college na ang mga bata. Libre naman ang university sa bayan, ah. Magastos pa rin, lalo na yung baon sa araw-araw. Kung sa bagay nga.
Nasa grade 7 pa lang naman si Jasmine eh. Marami pang pwedeng mangyari. Bakit nga pala ang aga mong dumalaw dito sa bahay? Kasi sa Sabado na ng gabi mamamanhikan sina Benson at ang mga magulang niya. Nagpapaluto sana ako sa'yo ng dinuguan eh. Alam ko kasi na ikaw ang masarap magluto sa ating magkakapatid. Mukhang desidido ka na talaga na lumagay sa tahimik. Basta, yung mga sinabi ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Hindi lang basta sarap ang pag-aasawa ha. May kaakibat din yung hirap at pasakit. Si Ate Jana, imbis na batiin mo ko, para kang nananakot pa eh. Aba, gusto ko lang na maging handa ka. Narinig mo naman siguro ang mga sinasabi ng matatanda dito sa atin na ang pag-aasawa ay hindi kanyang isusubo at kapag napaso iluluwa. Alam ko naman yon. Sa desisyon ko na pakasalan si Benson, ito ang pinakamagandang desisyon na gagawin ko. Nangingisla pa ang mga mata ni Hazel habang abot tenga ang pagkakangiti. Alam ko sa estado niya, puso lang ang pinapakinggan nito. Masaya naman ako para sa kapatid ko. Pero dahil nga sa naging karanasan ko, hindi ko maiwasang mangamba para sa kanya. Dumating ang araw ng Sabado. Lahat excited sa pamamanhikan ni Benson at ng pamilya niya. Sabi ni Hazel, nasa 10 raw ang darating. 5:00 pa lang dumating na ang mga bisita. Mabuti na lang nagluto si inay ng pansit at may puto na ipapartner sana sa dinuguan. Mainit naman silang sinalubong ng mga magulang at mga kapatid ko. Yun nga lang nakitaan ko ng konting pagkadismaya si inay. Wala man lang kasing bitbit ang mga yon. Para tuloy may birthday lang sa amin at mga bisita silang inimbita lang. Naging maayos naman ang pamamanhikan nila. Yun nga lang hindi maiwasang may masabi ang pamilya namin. Pasensya na po kayo, Nay, Tay. Nabanggit ko kasi kay Benson na tayo na ang bahala sa lulutuin eh. Baka akala niya hindi na nila kailangang magdala. Meron ba namang mamamanhikan na wala man lang dalang kahit ano? Baka po, hindi lang nila alam. Di baka mo bunso si Benson? Nabanggit rin naman nila kanina na ikinasal ang mga kapatid ng nobyo mo. Imposible na hindi nila alam ang tamang pamamanhikan. Hayaan nyo na lang po, Nay. Sila naman ang sasagot sa kasal namin eh. Wala na po kayong ilalabas na pera. Ang sa amin lang naman maramdaman namin ang respeto at sinseridad sa pamamanhikan ng nobyo mo. Kakausapin ko na lang po si Benson kung bakit wala man lang silang dala. Sigurado naman na hindi lang kami nagkaintindihan. Sige, ikaw ang bahala. Magliligpit muna ako sa kusina. Ay, red flag na agad ang boyfriend mo dahil sa nangyari. Para yun lang? Red flag na agad? Mas importante pa rin ang matagal naming pagsasamahan. Yun na nga Habang buhay kayong magsasama. Tapos pamamanhikan pa lang parang tinitipid ka na. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga naman nairaos natin ang pamamanhikan. Ang dami ko nang paalala sa'yo. Kahit mga magulang natin, hindi nagkulang sa'yo. Kapag hindi ka naging masaya sa buhay may asawa mo, huwag kang dadaing sa amin, ha? Hindi yan mangyayari. Dahil ngayon pa lang, nag-uumapaw na ang kaligayahan ko. Pinili ko na lang din manahimik sa napansin ko sa mga magulang at ibang kapamilya ni Benson. Lahat kasi sila puro mayayabang pero wala namang dala. At wala na silang bukang bibig kundi nakakaangat daw sila sa buhay. Dahil sa mga pag-aaring lupa. Swerte daw ni Hazel dahil si Benson ang mapapangasawa niya. Sana nga, swerte sa inyo ng kapatid ko. Dahil hindi naman lugi si Benson sa kapatid ko. Hindi man kami mayaman. Mababait at marunong naman makisama ang pamilya namin.
Dati kahit may asawa at anak na ako, nagsasabi pa rin sa akin si Hazel. Hindi nahihiyang sabihin kung sino ang crush niya at mga nagugustuhan niya. Sa amin kasing 6 na magkakapatid, 2 lang kaming babae. Kaya siguro malapit kami sa isa't isa. Inamin niya dati na matagal na niyang crush si Benson, kahit nung nag-aaral pa lang siya. Hindi ko naman siya masisi dahil gwapo ang lalaki. Hindi lang siya ang babaeng nagkakagusto dito sa lugar namin. Kaya naman nang manligaw sa kanya, agad niyang sinagot. Nasa abroad pa ako ng mga panahon na yun. Bilang magulang, wala akong hangad kundi ang kaligayahan ninyong mga anak ko. Matanda na kami ng itay nyo. Ayaw naming umalis sa mundong to nang hindi kayo nasa maayos na kalagayan. Alam naman po namin yon, Nay. Pasensya na kayo kung hindi maganda ang kinalabasan ng pag-aasawa ko. Ilang beses kong inisip na sana nakinig na lang ako sa inyo pero mas sinunod ko pa rin ang sigaw ng puso ko Wala talagang magandang ibubunga ang pag-aasawa ng maaga. Matagal ka na naming pinatawad ng ama mo. Nakikita naman namin ang pagsusumikap mo para maitaguyod ang mga anak mo. Si Hazel lang inaalala ko. Alam naman natin na padalos-dalos siyang magdesisyon. Ilang beses ko na po siyang pinayuhan na pag-isipan ng pag-aasawa. Isipin niya kako ang nangyari sa akin. Puro naman siya tango. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako. Kinausap ko nga ulit siya kaya lang nagtalo kami. Nagbanta pa siya na makikipagtanan na lang kung magbabago ang isip namin tungkol sa pagpapakasal niya. Ang tigas talaga ng ulo ng kapatid mo ngayon. In love po kasi. Tsaka matagal na niyang gusto si Benson. Kaya din siguro nagmamadali silang ikasal. Baka iniisip niya na maaagaw pa yun sa kanya. Mahilig din kasi sa gwapo ang kapatid mo. Sana naman totoong responsable ang nobyo niya. Baka sa umpisa lang matino. Di po ba may trabaho naman? Tapos may itikan din ang pamilya ni Benson. Sabi ni Hazel, pamilya daw nito ang nagsusupply ng mga itik sa mga Chinese restaurant sa bayan at karatig lugar. Iba ang pera ng magulang sa anak. Magpapamilya na sila. Dapat lang na marunong siyang itaguyod ng asawa niya. At magiging anak ng hindi umaasa sa mga magulang. Tsaka sabi ng kuya niyo, lagi daw niyang nakikita na naglalaro ng basketball kasama ng mga tropa. Kaya duda tuloy ako kung may trabaho yun. Huwag niyo po munang husgahan ang mga nakikita natin ngayon. Si Hazel naman po ang makikisama doon habang buhay. Tsaka, hindi naman po tayo nagkulang ng paalala. Oo nga. Gusto ko lang naman maglabas ng saloobin siya nga pala. Nabanggit ng kapatid mo na nagbabalak ka na naman daw mag-abroad. Opo, gusto ko po kasing makatapos ng pag-aaral ang mga anak ko Tsaka, para makapag-ipon na rin. Iba po kasi yung kita sa ibang bansa kaysa dito po sa atin. Hindi ba sapat yung kita ng tindahan mo? Sapat lang po sa pang-araw-araw naming gastusin. 2 taon mula ngayon, mag-grade 7 na po si Quincy. Magastos po ang service at baon nila. Malapit na rin pong maubos ang ipon ko Mabuti nga po kahit papaano, nakakapag-extra ako sa paglalako ng gulay. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Sana natutulungan ka namin. Ayoko na pong maging pabigat sa inyo Tsaka, yung pension ninyo para lang sa inyo yon. Ayoko po na itutulong pa ninyo yun sa amin. Sinabi mo ba sa mga apo ko ang plano mo? Naiintindihan naman po nila ako. Kung sakaling matuloy ang plano mo, nandito lang kami ng ama mo para suportahan ka. Salamat po. Nahihiya na nga ako sa inyo Kaya lang, wala naman po akong maaasahan sa pag-aalaga ng mga anak ko Hanggat malakas pa kami ng tatay niyo Nandito lang kami para tulungan kayong magkakapatid.
Wala na po talaga akong mahihiling pa sa buhay. Hindi man ako pinalad sa asawa, daig ko pang naka-jackpot sa pagkakaroon ng mababait na magulang. Hindi man kami biniyayaan ng marangyang buhay. Binigyan naman kami ng mababait at mapag-arugang mga magulang. Kung sakali mang matuloy ako sa pag-alis ko, hindi ako mangangamba para sa mga anak ko. Dahil alam ko maiiwan sila sa mabubuting kamay. Sa kabila ng may pagtutol pa rin kami sa pagpapakasal ni Hazel na tuloy pa rin yun. Ang plano nila simpleng kasalan lang daw. Kaya kami lang na mga magulang at mga kapatid ko ang dumalo, kasama ng kani-kanilang pamilya. Ang handaan sa mismong bahay ni na Benson. Pagdating doon, nagulat kami. Dahil napakaraming tao at halos mga kamag-anak nila ang nandun. Sa paningin namin, hindi yun simpleng handaan lang. Akala ko po ba simple lang ang kasal ng dalawa? Yun din ang pagkakaalam namin ng itay mo. Kaya nga hindi ko na inimbita ang iba nating kaanak Nagtatampo nga sila. Ganun pala ang ibig sabihin nila ng simple. Puro kamag-anak lang ni Benson ang imbitado. Wala na tayong magagawa. Pera naman nila ang ginastos nila Isa pa, napansin ko, parang hindi naman tayo bisita doon. Tayo kasi ang nag-asikaso ng mga bisita nila hindi man lang kayo hinayaan na maupo ni tatay sa lamesa kasama ang mga magulang ng nobyo. Ganun siguro ang pamilya ni Benson. Sana lang talaga mali ang kutob ko. Saan nga pala titira ang bagong kasal? Sabi ng kapatid mo, pansamantala daw makikipisan muna sila sa mga biyanan niya. Habang hindi pa natatapos ang ipinapagawa nilang bahay. Mabuti naman. Akala ko po sasabihin pa ni Hazel na sa inyo titira porke kayo na lang ni Itay ang nasa bahay. Aba, mahiya naman sila. Ikaw nga na walang asawa may sariling bahay. Sinikap ko talaga na magkaroon kami kahit na maliit lang na bahay. Gusto ko rin kasi na magkaroon ng privacy ang mga anak ko. Lalo na yung dalawa kong dalagita. O siya, saka na lang tayo magkwentuhan ha. Napagod kami ng itay mo sa kasal ng kapatid mo Maaga kami magpapahinga ngayon. Sige po, Nay. Pahinga na kayo. May kailangan lang akong gawin bago matulog. Alam kong mapipilitan ako umalis muli para magtrabaho sa abroad. Kaya naman sinusulit ko na ang mga panahon na makakasama ko pa ang mga anak ko. Madalas ang banding namin sa bahay ni nanay nakatabi lang namin. Matuloy na lumipas ang 2 buwan. Araw yun ng linggo kaya nakapaglako ako ng gulay. Mga anak ko muna ang pinagbantay ko sa tindahan namin. Dumaan ako sa bahay ni nanay para ibigay ang natirang gulay. Nainabutan kong inaayos niya ang bakanteng kwarto. Oh, Nay, bakit niyo nililinis ang dating kwarto ni Hazel? May darating po ba kayong bisita galing malayong lugar? Wala bang binabanggit ang kapatid mo sa'yo? Hindi naman po kami nagkikita Hindi ba siya nagchat-chat man lang sa'yo? Hindi po, Nay Nung isang araw, tumatawag siya. Hindi ko naman nasagot kasi nasa eskwelahan ako. Nung tinatanong ko naman kung bakit, hindi na naman sumagot. Kasi tumawag nung isang araw. Nakikiusap na kung pwede daw pumisan muna sila dito sa bahay. Nahihirapan daw siya sa bahay ng biyanan niya dahil marami sila. Hindi pa rin po ba nagagawa ang bahay nila? Hindi pa daw Siguro mansyon ang pinagagawa nila. Kaya ang tagal matapos. Saan naman sila kukuha ng perang pampagawa ng mansyon? Nakita mo naman yung bahay nila Balai Halos kasing laki lang nitong bahay natin. Malawak lang ang bakuran nila. Ako na lang po pala magluluto nitong gulay. Bibigyan ko na lang kayo. Si tatay nga po pala. Kasama ng kuya Jan mo. Nangunguha sila ng mga kawayan na gagawing kulungan sa silong ng bahay. Mag-aalaga po ba ng manok si Kuya Jan? Oo, binigyan kasi siya ng inahin na tandang ng kanyang biyanan. Pararamihin daw niya. Nay,
Kailan po balak na lumipat dito nung mag-asawa? Baka daw bukas ng gabi pagkagaling sa trabaho ni Benson. Okay lang ba naman sa inyo ni tatay na dito sila? Oo naman. Tsaka pansamantala lang naman eh. Sige Nay, uuwi na po ako. Iluluto ko pa itong gulay eh. Hindi maganda ang kutob ko sa pagpisan ng kapatid ko at bayaw ko kay nanay. Pero hindi ko na lang yun sinabi. Para hindi ko na mabigyan ng alalahanin ng mga magulang ko. Total katabi lang naman ang bahay ko. Makikilatis ko pang maigi ang tunay na ugali ng bayaw ko. Kinabukasan nga ng gabi habang nanonood kami ng TV ng mga anak ko, narinig ko na may jeep na pumarada sa tapat ng bahay ni nanay. Ang panganay kong si Jasmine ang sumilip sa bintana. Dumating na raw ang tiyahin nila. Dahil masakit ang paa ko sa pagkakatapilok kanina, hindi na lang ako pumunta sa kabilang bahay. Maya-maya lang inutusan ko ng matulog ang mga bata dahil maaga pa bukas ang pasok. Ako naman mamaya pa dahil merong pang bumibili sa tindahan ko. O ate, kain. Sige, salamat. Tapos na. Maaga ako nag-aalmusal dahil sinasabayan ko ang mga bata. Tanghali ka na kumain? Hating gabi na kasi gising pa kami ni Benson. Nag-ayos pa kasi kami ng gamit namin eh. Nakapasok na ba sa trabaho ang asawa mo? Hindi nga ate, tulog pa siya hanggang ngayon. Wala namang problema kung hindi siya makapasok ngayon eh. Tsuhi naman ni Benson ang boss niya. Ganon. Ano nga ba ang rason kung bakit kayo umalis sa bahay ng biyenan mo? Ang dami kasi namin sa bahay na yun. Tapos ako lang lahat ang gumagawa. Pati mga damit ng kapatid ni Benson na wala pang asawa eh. Ako ang naglalaba. Di sana, hindi ka pumayag. Sabi kasi ni Benson, hayaan ko na raw. Kasi wala naman akong ginagawa. Tsaka hindi naman kami gumagastos sa bahay. Mabuti. Napapayag mo ang asawa mo na dumito muna. Pansamantala lang naman. Gusto ko nga sanang umupa kaso wala naman kaming gamit. Tsaka nagtitipid nga kami dahil nagpapagawa ng bahay. Wala kayong gamit? Ang dami nyo tanggap na regalo sa kasal ah. Kami nga puro gamit ang regalo namin. Kasi ate, ibinigay namin sa mga magulang ni Benson. Wala pa kasi silang ganong gamit eh. Paano kapag lumipat na kayo sa bahay nyo? Di kayo naman ang walang gamit? Ate, madali naman ang magpundar ng gamit. O siya, maiwan na muna kita. Pumunta lang ako para kumustahin ang paglilipat ninyo kagabi. Ganitong oras din kasi maraming bumibili sa tindahan. Tumagal ang pansamantalang pakikipisan ng kapatid ko at bayaw. Hanggang umabot na ng 1 taon. Dahil abala rin naman ako sa sarili kong buhay, hindi ko naman napagtutuunan ng nangyayari sa kabilang bahay. Buntis na rin kasi si Hazel. Na isa sa dahilan nito kung bakit hindi pa sila nakakalipat dahil natatakot mag-isa sa bahay. Nang mga panahon na yun, nag-iisip na rin ako na mag-abroad ulit. At kinausap ko na rin ang mga anak ko para ihanda sila. Ngayon pa nga lang nalulungkot at nangungulila na ako sa kanila. Tumawag kasi ang dati kong amo at gusto niyang bumalik ako sa kanya para magtrabaho. Nay! Nasaan po kayo? Nandito ako sa kusina. Teka, lalabas ako. Bakit dito natutulog si Benson sa sala? Doon na tayo sa inyo. Tapos na rin naman ako sa mga gawain dito eh. Pupunta rin naman ako sa inyo. Sa bahay na nga lang kami nag-usap ni nanay. Noon ko lang din napansin na parang pagod na pagod siya. Nararamdaman ko rin na marami siyang gustong sabihin na ayaw niyang marinig ni Benson. Nasaan po pala si Hazel? May check-up siya ngayon. Yung si Benson, bakit hindi pumasok? Ewan ko ba sa lalaking yun? Mas madalas na hindi pumapasok sa trabaho. Kapag tinatanong ko naman si Hazel, ang laging sagot ayos lang naman daw yun dahil tsuhin naman ang amo.
Ano bang klaseng katwiran yun? Tumutulong naman ba sila sa gastusin sa bahay? Hindi nga eh. Kulang pa daw kasi ang sahod ni Benson. Bumibili sila ng pagkain para lang sa kanila. Paanong hindi kukulangin? Madalas ka bang umabsent sa trabaho? Katulad niyan, malapit ng mga nakakapatid mo. Wala pa rin palang ipon. Yung ipinagmamalaki nilang bahay? Tinanong ko rin niya kay Hazel. Nagtapas siya na wala naman daw ipinapagawang bahay. Paano daw sila magpapagawa Kulang ang sahod ng asawa. Sinabi lang daw niya yon para gumanda ang imahe ni Benson sa atin. Hay nako, Nay. Parang biglang uminit ang ulo ko sa sinabi niyo. Pati po ba si Hazel natututo na magsinungaling? Pinagsabihan na nga siya ng tatay mo dahil hindi niya gusto ang nakikita kay Benson. Kapag nasa bahay, puro hilata lang ang ginagawa. Hindi ba lang tumulong sa pagsisibak ng kahoy? Katwiran meron naman daw tangke. Pang-emergency lang naman dapat yun Ilang buwan pa lang silang nagsasama Ipinakita na po niya ang tunay na ugali. Kung ako sa inyo, Nay, paalisin niyo na ang dalawang yon. Mahiya naman kamo sila. Magkano lang ang pensyon niyo ni tatay tapos sa kanila lang mapupunta? Kinausap na nga sila ng tatay mo. Binigyan ng ultimatum. Sabi naman pagkatapos daw mga anak ni Hazel. Naku, Nay, sinasabi ko na sa inyo, hindi na aalis ang mga yan dyan. Dapat ngayon pa lang bumalik na sila dun sa bahay ng mga magulang ni Benson. Nagpapahanap nga ang kapatid mo ng pwedeng utangan Kambal kasi ang magiging anak niya at siguradong CS siya. Kaya pala ang laki ng tiyan niya. Tapos ang asawa niya, tatamad-tamad pa. May sasabihin pa naman ako sa inyo. Ano yun? May problema ka ba? Wala po akong problema. Tumawag po kasi ang amo ko. Gusto niya na bumalik na ako sa kanya. Nung huli tayong nagkausap sabi mo ayaw mo dahil naaawa ka kay Quincy. Kasi po, tinaasan ng offer sa akin na magiging sahod ko. Manganganak daw po kasi yung manugang ni Madam. Ako ang gusto niya na mag-alaga sa mag-ina dahil subok na raw niya ako. Ano naman ang sabi ng mga anak mo? Naaawa nga po ako lalo na sa bunso ko. Pero pinaliwanagan ko naman po na kailangan kong gawin yon. Nangako naman ako na isang alis na lang talaga. Parang dinudurog nga po ang puso ko, Nay. Pero wala akong magagawa. Lumalaki ang gastusin namin Naiintindihan naman kita. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin pababayaan ang mga anak mo. Usapan namin ni Nanay ang kita sa tindahan ng pambayad ng ilaw at tubig sa bahay. Ang ipapadala ko namang pera ang panggastos ng mga bata. May nakalaang ding allowance sa kanila ni Itay. Nahihiya naman kasi ko na magpaalaga ng libre. Nakapanganak na rin si Hazel bago ako makaalis. Sabi ni Nanay mga biyanan daw nito ang gumawa ng paraan kung saan kukuha ng perang pambayad sa ospital. Habang nasa Dubai ako, walang araw na hindi ko iniisip ang mga anak ko. Panatag naman ako dahil alam kong hindi sila pababayaan ng mga magulang ko. Saan ka na naman ba pupunta, ha? Tumawag si Henry. May practice daw kami ng basketball mamaya. Imbis na naghahanap ka ng trabaho, yang paglalaro pa talaga ng basketball ang inuuna mo. Naghahanap naman ako Hindi ko nakasalanan kung inaalat ako. Ang sabihin mo, namimili ka pa kasi ng trabaho. Bueno naman kung namimili ako. Hindi naman ikaw ang magtatrabaho at mahihirapan Benson, sa sitwasyon natin, dapat hindi ka na namimili. Kambal ang anak natin. Sa gatas pa lang, namumulubi na ako. Tapos ganyan ka pa. Hihiram ako ng pera sa tropa ko para pambili ng gatas ng kambal. Bauna tayo sa utang. Baka dumating ang araw na wala nang magpautang sa atin. Ayaw mo kasi sa suggestion ko Na ano? Kunin natin ang tindahan ni ate? Pag-aawayin mo pa kaming magkapatid Kung ayaw mo, diwag. Ang sa akin lang naman, hanggat nasa abroad lang siya. Kapag umuwi siya, tsaka natin ibalik. Hindi yun papayag, kahit si inay. Napakadamot naman nila. Hindi ka naman ibang tao
Diyan ka na nga. Anong oras ka na naman uuwi? Dito ka ba kakain? Gabi na ako uuwi. Sa bahay lang din ako ng mga magulang ko kakain. Mabuti pa doon, masarap ang ulam. Hindi ka tulad dito. Pupurgahin yata ako sa gulay at isda ng nanay mo eh. Kung yun lang ang kaya ng budget ni nanay eh. Hindi naman kalakihan ng pensyon nila. Bakit yung mga pamangkin mo lagi masarap ang ulam nila sa kabilang bahay? May budget kasi sila na ipinapadala ni ate. Wala kang karapatan na silipin ang ulam nila. Ang sabihin mo, madamo talaga ang kapatid mo. Ang laki naman ng sahod niya eh. Hindi ka man lang maambunan kahit pambili ng gatas at diaper ng kambal. May 1 taon na ako nun sa abroad nang magsuggest si inay na ihulog ko na lang ang padala ko sa bangko ng anak ko. At hihingi na lang daw sila kapag kailangan. May tiwala naman ako sa anak ko dahil kahit noon responsable na siya. Ibinalita rin sa akin ni inay na malakas ang tindahan ko. Dahil sa construction workers na nagtatrabaho sa ginagawang bahay malapit sa amin. Madalas nga daw na sa bahay ko na siya natutulog. Ayaw naman kasi ng mga anak ko na pumisan sa kanila. Hindi daw kasi makatulog dahil sa gabi nagliligalig ang kambal ni Hazel. Nay, nagpadala na ho ba si ate sa inyo? Hindi na nagpapadala sa akin ng ate mo. Ha? Paano ang mga gastusin ng mga pamangkin ko? Nagpapadala ang ate mo kay Jasmine. Marunong na naman ang apo kong yun eh. Bakit kay Jasmine? Anong malay nun sa pera? Marunong siya. At mabuti na rin yun habang bata natututo na maging responsable. Para hindi tamad kapag tumanda. Alam na niya kung paano pahahalagahan ng pera. Kailangan ko pa naman ng pera. Wala na kasing gatas ang kambal eh. Hanggang ngayon ba wala pa rin nahahanap na trabaho si Benson? Naghahanap naman po siya. Kaso wala pang tumatawag sa kanya. Di ba sinabihan kita na kailangan pa ng helper sa ginagawang bahay malapit dito sa atin? Pinuntahan ba niya? Hindi ko na po sinabi kay Benson. Sigurado naman na aayawan niya ang ganong trabaho eh. Mabigat naman kasi ang trabaho na yun at maghapon pang bilad sa araw. Alam mo, kinukonsinti mo rin kasi ang katamaran ng asawa mo eh. Hindi ba lang kayo mahiya sa amin ng tatay mo? Halos sa inyo na lang napupunta ang pensyon namin May suhestyon po ako sa inyo, Nay, para hindi na kami maging pabigat sa inyo. Ano naman? Ibigay niyo na lang po sa amin yung tindahan ni Ate Jana. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pinaghirapan niyo ng ate mo tapos kukunin mo lang. At hindi papayag ang mga apo ko na kasama kayo sa bahay nila. Balak naman po namin na doon na tumira. Tapos dito nyo na rin patirahin ng mga apo nyo. Ibabalik naman po namin kay ate kapag umuwi siya eh. Hindi nga papayag ang ate mo sa gusto mong mangyari. Malaki naman po ang sahod ni Ate Jana. Samantalang kami, walang pinagkakakitaan. Kasi nga tamad maghanap ng trabaho ang asawa mo. Grabe naman kayo magsalita. Gumagawa naman po kami ng paraan Kung hindi ho kayo papayag, wala kayong magagawa, kundi ang gastusan muna kami. Tumalikod na lang si inay kesa tuluyang sumabog sa katwiran ng kapatid ko. Para gumaan ang pakiramdam na ikwento niya sa anak kong panganay ang tungkol sa gustong mangyari ni Hazel. Nakalimutan namang bilina ni inay ang apo na wag nang banggitin sa akin. Dahil din sa awa kaya nagsumbong ang anak ko sa mga ginagawa ng bayaw ko at kapatid. Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin na nangyayari sa bahay niyo? Ayoko na kasi mag-alala ka pa riyan. Alam ko naghihirap ang kalooban mo dahil sa pagkakalayo mo sa mga anak mo. Ayoko nang dagdagan pa. Lagi ko naman pong nakakausap ang mga anak ko. Kaya kahit papaano, naiibsan ang pangungulila ko sa kanila. Huwag mo nang intindihin ang kapatid mo. Pinili naman niya ang ganong buhay Hindi siya nakinig sa atin. Kaya lang po, Nay, pati kayo nahihirapan dahil nakatira sila sa inyo. Hindi naman ako naglalagi sa bahay Lagi ako nasa tindahan mo lang. Isa pa nga po pala yan. Bakit kailangan nilang angkinin ang tindahan ko at bahay? Hindi naman ako papayag sa gusto nilang mangyari.
Nahawa na yata si Hazel sa tamad niyang asawa. Gusto, lagi na lang nakasahod ang kamay. Ang itay mo nga, pinatitigil ko muna sa bahay ng kuya dyan mo eh. Nag-aalala kasi ko na baka tumaas ang presyon dahil sa bayaw mo. Palayasin niyo na po sila dyan. Ang kakapal na muka. Magpapakasal sila, hindi naman pala nila kayang tumayo sa sarili ng mga paa. Ang gusto nga ng itay nyo, iwan na lang ni Hazel ang asawa. Pero ayaw naman ng kapatid mo. Hindi daw niya gustong matulad sa'yo na hindi buo ang pamilya. Ayaw niya maging tulad ko. Pero gusto niyang maging martir na asawa, tapos dinadamay pa kayo sa katangahan niya. Huwag ka na magalit dyan. Baka mamaya kung mapano ka pa. Hindi ko rin matiis na walang gatas yung kambal. Kapag magpadala ko, bilhan niyo po sila. Salamat anak. Kahit ganun ang kapatid mo eh. Mas nangingibabaw pa rin ang awa mo sa kanila. Tuwing nagpapadala ako sa mga anak ko, binibilinan ko silang bigyan ng tita Hazel nila para pambili ng gatas. Hindi ko alam na dahil sa ginagawa ko, mas lalo nang tinatamad na magtrabaho ang bayaw ko. Dahil alam nitong hindi na magkukulang ng gatas at iba pang pangangailangan ng kambal nila. Ayos, wala na tayong problema sa gatas ng kambal. Ang gastos din kaya. Ang hirap maghagilap kung saan kukuha. Kailangan mo pa rin maghanap ng trabaho. Hindi naman habang buhay si ate sa abroad eh. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na naghahanap naman ako eh. Hanggang kailan tayo ganito ha? Gusto ko rin naman magkaroon ng bahay, katulad ni ate. Pwede naman kasing mapasa atin ang bahay niya eh. Ayaw mo lang kasing gumawa ng paraan. Ano pa bang paraan ang gusto mo ha? Sinabi ko na nga kay nanay at nakarating na rin kay ate. Ayaw niya. Napakadang mo talaga ng kapatid mong yun. Sa kanya naman kasi yun eh. Bakit niya ibibigay sa atin? Hihiramin lang naman natin eh. Tapos ibabalik din natin kapag nakauwi na siya. Susubukan ko na kausapin mismo si ate. Baka mapapayag ko. Banggitin mo na rin na malapit na ang birthday ng kambal. Kailangan bonggang handa natin ha. Hating gabi na nun at nakaiga na ako. Nag-chat lang ako sa GC ng mga anak ko na bukas na lang ako magvi-video call. Dahil pagod ako sa maghapon at kulang din sa tulog dahil may sakit ang apo ng madam ko. Pipikit na sana ako nang marinig ko na may tumatawag. Nagulat pa ako nang makita kong si Hazel ang nasa kabilang linya. Pasensya ka na ate ha, kung naistorbo ko ang pamamahinga mo. Ayos lang. May emergency ba? Wala naman. Kinabahan naman ako sa'yo. Ngayon ka lang kasi tumawag sa akin eh. Pasensya ka na ate kung hindi man lang kita nakukumusta. Alam mo naman na kambal ang anak ko, di ba? Ang hirap palang mag-alaga. Hindi ka ba tinutulungan ng asawa mo? Tinutulungan naman. Kaya lang, lagi siyang umaalis para mag-apply eh. Oh, bakit ka nga pala tumawag? Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa mga naitulong mo. Hindi yun habang buhay. Kaya bilisan na kamo ng asawa mo na maghanap ng trabaho. Oras na umuwi ako dyan, tapos na rin ang obligasyon ko sa kambal ninyo. Oo, te. Alam namin yun. Ate, may hihingin sana akong pabor sa'yo eh. Anong pabor naman? Kung pwede sana na kami munang magtinda sa tindahan mo habang nandyan ka pa sa abroad. Alam mo naman na ang tindahan ko nasa loob mismo ng bahay. Mawawala ng privacy ang mga anak ko kapag nandoon kayo. Alalahanin mo, 2 ang anak kong babae. Kung magsalita ka naman, akala mo may gagawing masama ang asawa ko sa mga anak mo. Iniingatan ko lang naman ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala, te. Hindi sila para pagnasaan ni Benson. Akala mo naman kaya gaganda nila. Kung wala ka nang sasabihin, magpapahinga na ako. Ate, meron pa pala akong sasabihin sa'yo. Malapit na kasi ang birthday ng kambal eh. 1 taon na sila. Gusto sana namin ng bonggang celebration. Di sana, noon nyo pa pinaghandaan.
Huwag mo naman akong asahan pagkatapos mong magsalita ng hindi maganda sa mga anak ko. Ate naman, huwag mo naman sanang palakihin pa yung sinabi ko. Para namang hindi tayo magkapatid yan eh. Wala ka kasing utang na loob eh. Ate naman, Pagod ako maghapon at hating gabi na dito. Kailangan ko pang gumising ng maaga. Saka na lang tayo mag-usap. sandali lang ate. Ay, ano ba yan? Pinatayan na ako. Hindi ko alam kung dala lang ng pagod. Dahil bigla ko nainis sa kapatid ko. At nagdesisyon na rin ako na itigil na ang pagsuporta sa kambal niya. Nagsusumbong kasi sa akin ng anak ko na pagkatapos daw niyang ibigay ang pera na sana pambili ng gatas at iba pang pangangailangan ng kambal, lumalabas daw ang mga to para kumain sa labas. 1 linggo lang daw ubos na ang pera at umuutang na naman ng gatas sa tindahan namin. Kaya nang sumunod na magpadala ko, para na lang sa gastusin ng mga anak ko. Nay, katapusan na po ngayon ah. Nagpadala na po ba si ate? Oo. Nakapagbayad na nga sina Jasmine ng field trip nilang 3 kahapon eh. Wala bang ibinibigay ang apo nyo na pambili ng gatas ng kambal? Wala para sa kambal eh. Wala daw kasing sobra ngayon dahil maraming binayaran sa eskwelahan nila. Ang dami kasi nilang activity ngayon eh. Nalula nga ako sa dami ng binayaran. Pwede naman yatang hindi muna sila nagbayad ng field trip nila eh. Mas importante kasi ang gatas ng kambal. Hindi na pwede, sa 1 linggo na ang deadline eh. Sana, hindi na lang pinasama ni ate ang mga anak niya sa field trip na yan. Makakapagtapos naman sila kahit hindi sila sumama eh. Kaya nga nagsasakripisyo ang kapatid mo sa ibang bansa para sa mga anak niya. Tapos sasabihin mo na dapat hindi na niya pinasama ang mga pamangkin mo. Wala na ho kasing gatas ang mga apo nyo. Wala rin sa tindahan nila. Saan ako kukuha ngayon? Kasalanan niyo naman kasi. Bakit pa namimilipit sa katamaran niyang asawa mo? Ayaw magbanat ng buto. Pag uwi dito sa bahay kakain at tutulog lang ang trabaho. Tapos ngayon puputaktihin mo ko kung saan kukuha? Hinaan nyo nga ang boses nyo, Nay. Kakatulog lang ho ng kambal. Ang hirap pa naman nilang patahanin. Inuubos mo na kasi ang pasensya ko eh. Huwag mo na rin asahan na padadalhan ka pa ng ate mo. Dahil alam niya kung saan-saan naman napupunta ang pera para sa kambal. Siguro, kung ano-ano ang isinumbong ng magkakapatid na yun sa nanay nila. Humanda talaga sila sa akin. Subukan mo lang kantiin ni dulo ng daliri ng mga apo ko. Ako ang makakalaban mo. Ayoko maririnig ulit na pinagsasalitaan mo sila ng hindi maganda. Dahil ako mismo ang magsusumbong sa ate mo. Puro na lang kayo si ate. Anak niyo rin ho ako, Nay. Sana naman, maramdaman ko na mahalaga rin ako. Mahalaga sa akin lahat kayo ng mga anak ko. Pero ang ate mo, minsan lang ako binigyan ng sakit ng ulo. Nung mag-asawa siya ng maaga. Pinanindigan din niya ang pag-aasawa niya at kahit iniwan siya ng asawa sa huli, hindi siya umasa sa amin ng tatay niyo. Iba naman ho kasi si ate. Mas malakas ang loob niya kaysa sa akin. Kaya sinabihan ka namin tungkol sa pag-aasawa mo. Pero mas sinunod mo pa rin ang lintik na puso mo. Ngayon na minamalas ka, pati kami gusto mong idamay. Tama na, Hunay. Kaya mo lang naman nagustuhan ng Benson na yan dahil gwapo at matagal mo ng crush. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Kung hindi pa makakahanap ng trabaho ang asawa mo, bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya lang naman yun nasabi ni inay dahil sa galit na rin. Tingin kasi ng mga magulang ko, ginagamit lang sila ng kapatid ko at bayaw para gatasan. Matatanda na rin sila para dagdagan ng mga alalahanin nila. Pagdating ni Benson, agad na nagsumbong sa kanya ang asawa at ang problema nila sa gatas ng kambal. Ano ang gatas ngayon ng kambal? Kanina pa kasi kita tinatawagan eh, pero hindi mo sinasagot. Sana nakahiram ka muna sa mga kapatid mo.
Busy kasi ako kanina eh. Ano? Sa pagbabasketball mo? Mangutang ka muna sa tindahan. Wala nang gatas doon. Tingin ko sinasadya na ng anak ni ate na wag mag-stock ng gatas para hindi na tayo makautang. Naniningil na rin kasi. Akala mo naman mga hindi babayaran eh. Isa pa yung ate mo eh. Paasa din eh. Akala ko naman habang nasa abroad siya, hindi natin po problemahin ang gatas ng kambal. Nainis yata dahil hinihingi ko sa kanya ang tindahan niya. Kapatid ka niya, pinagdadamutan ka? Makikita niya. Malalaman ng buong barangay yung tunay niyang ugali. Tignan ko lang kung hindi mga anak niyang mapahiya. Ang mabuti pa, gumawa ka na ng paraan kung paano makakabili ng gatas ng kambal. Gabi na eh. Saan pa ako makakahanap nito? Anong gusto mo? Magdamag na umiyak ang mga anak natin? Nasaan bang nanay mo? Nasa kabilang bahay na yun. Kanina pa siya umalis. Lalabas muna ako para maghanap ng gatas. Kahit yung nasa malit na pack lang. Nakautang naman si Benson ng gatas sa ibang tindahan. Nasa karton na yung kinuha niya para matagal-tagal na. Mabuti na lang naawa ang may-ari ng tindahan sa ginawa niyang pagpapaawa. Nangako na lang siya na babayaran agad ang nakuha. Kinabukasan nagpunta si inay sa bahay ng panganay naming kapatid. Noon lang nalaman ng iba kong kapatid ang sitwasyon sa bahay ni nanay. Lahat sila gusto nang palayasin si Benson. Kung gusto daw sumama ni Hazel, hayaan na lang daw ang kapatid namin na magtanda. Mabuti naman ho at umuwi na kayo. Wala pa ho kasi kaming sinaing dyan eh. Ha! Pati ba naman pagsasaing hindi mo magawa? Alam nyo naman hong mahirap kumilos dahil kambal ang anak ko. Ang sabihin mo, nahawa ka na sa asawa mong tamad. Nay, nandito po si Benson. Narinig ko po yung sinabi niyo. Sobra naman kayo magsalita. O bakit? Totoo naman hindi ba? Mula nang tumira kayo rito, bumigat na ang pamumuhay namin dito. Nakikisama naman po kami sa inyo ah. Ano bang problema niyo? Anong klaseng pakisama ha? Wala ka nang ginawa kundi matulog at kumain. Kaya mo lang ba pinakasalan si Hazel para magpakargo sa amin ha? Nay naman, kumikilos naman ang asawa ko kahit papano eh. Wala nang tumira kayo rito ni minsan hindi man lang nagsibak ng kahoy ang asawa mo. Pati ikaw Hazel, nahawa na rin sa pagiging batugan ng asawa mo. Mabuti pa umalis na kayo rito. Saan naman ho kami titira? Di bumalik kayo doon sa biyanan mo. Doon kayo magpakargo. Mabuti pa nga umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa bahay namin. Tinablang ka rin ng hiya. Ayoko pong bumalik doon. Sinabi ko naman sa inyo ang naging kalagayan ko doon. Ayoko na pong maranasan yun. Lalo na't may kambal na ako. Dapat 1,000 beses ka muna nag-isip. Kung talagang itong lalaki na to ang gusto mong kasamahin habang buhay. Nay! Sandali lang ho! Huwag po muna kayong umalis! Hayaan mo na siya. Wala na tayong magagawa pa. Mag-impake ka na lang. Kasalanan mong lahat ng ito eh! Sinabi ko na kasi na maghanap ka na ng trabaho! Maghahanap na nga ako eh. Humingi na ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Pansamantala, doon muna tayo sa amin. Kapag nahirapan kami ron, babalik ulit kami rito kahit hindi ka namin kasama! Masakit din naman kay inay ang ginawa niya. Pero yun lang ang naiisip niyang paraan para matuto ang kapatid ko at bayaw. Maghapon siya nagbantay sa tindahan para hindi niya makita ang pag-alis ng mag-asawa. Mga anak ko lang ang nagsabi na nakaalis na nga ang dalawa. Makalipas lamang ang 1 buwan na balitaan ni Nainay na isinugod sa ospital ang isa sa kambal. Dahil sa impeksyon sa dugo. Mabuti na lang naagapan ng bata. Muli nakiusap si Hazel na dun muna sila sa bahay ng mga magulang namin. Ikaw lang at ang kambal ang pwedeng bumalik rito. Hindi na maaaring tumuntong ang asawa mo sa bahay na ito. May trabaho naman po si Benson eh. At saka nangako siya na magbabago na. Sana noon pa. Nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ng isa pang pagkakataon si Benson para ipakita na nagbago na siya.
Ayoko pong hindi buo ang pamilya ko gaya ni Ate Jana. Pag-uusapan namin ng tatay mo kung papayag siya na bumalik dito si Benson. Sana naman pumayag siya kahit alang-alang sa mga apo niyo. Kinausap nga ni Inay ang aming ama at nakiusap na bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Benson. Pumayag naman ito. Pero nagbigay siya ng mga kondisyon sa pagbabalik ng mag-asawa sa bahay nila. Sige po, Nay. Makakaasa po kayo na gagawin namin yan para walang maging problema dito sa bahay. Sana maunawaan mo kami kung bakit namin to ginagawa. Para din ito sa kapakanan ninyo. Opo, Nay. Gusto ko rin naman po na patunayan na kayang magbago ni Benson. Sa mga unang linggo, ayos naman ang kanilang pagsasama at pinapakita ni Benson. Lumipat na rin si Itay sa bahay ko. Dahil kahit nagbago na ang manugang, ayaw pa rin niya itong makasama sa iisang bubong. Hanggang ng mga sandaling yun, mabigat pa rin ang dugo ni Itay sa bayaw ko. Sa bahay ng biyanan din naghanda ang mag-asawa para sa 1 taong kaarawan ng kambal. Walang pumunta ni isa sa pamilya ko. Dahil sabi ng kapatid ko, mga magulang ng asawa ang gumastos at wala kaming ambag. Mula rin ng araw na yun, muli na naman nagbago si Benson. Buntis na rin nun si Hazel. Hindi mo na ba talaga kami tinuturing na pamilya, ha Hazel? Apo rin namin ang kambal ah. Tinatanong ko naman po kayo kung nagpadala si ate eh. Sabi niyo, wala siyang padala para sa kambal. Yun lang ba ang mahalaga sa'yo, ha? Ang perang ipapadala ng kapatid mo? Wala po akong magagawa dahil hindi naman ako gumasto sa birthday party. Kung nag-ambag sana kayo, edi pwede kayong umattend. Wala ka na talaga respeto. Umalis na lang ulit kayo rito. Bumalik na lang kayo ulit sa biyanan mo. Ayoko po, Nay. Dito lang po kami. Tsaka, hindi naman na kayo ang gumagastos sa amin ah. Hindi ko na rin matagalan na makasama kayo rito ng asawa mo. Baka dahil sa inyo mapaaga ang kamatayan namin ng Itay nyo. Buntis po ako, Nay. Mapapasama lang ako kung doon niyo ako patitirahin. Kahit ang pagtira na lang sa bahay na ito ang itulong niyo sa akin. Buntis ka na naman? Kaka-1 taon pa lang ng kambal ah. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Imbes na sila muna ang intindihin mo, magdadagdag ka na naman. Bakit po ba kayo nagagalit? May asawa naman ako ah. Buti kung kanino lang ako nagpabuntis. Ang tanga mo talaga! Hindi ka nag-iisip. Wala sanang problema kung masipag ang asawa mo sa paghahanap buhay. Hindi naman. Masipag lang sa paggawa ng bata. May trabaho naman ho ngayon si Benson eh. Pag-iipunan na po namin ng panganganak ko. Dapat lang. Dahil kahit ang mga kuya mo, pagod na rin sa pagtulong sa'yo. Naubusan na rin ng pasensya si Inay. Kung iba lang siguro ang sitwasyon ng buhay ng mag-asawa, baka matuwa pa siya sa pagbubuntis ulit ng kapatid ko. Naniniwala naman kasi ang mga magulang namin na biyaya ang mga sanggol. Matuloy na lumipas ang 3 taon. Sa wakas nakauwi na rin ako sa amin. Puno ng pananabik na niyakap ko ang mga anak ko. Sa bahay ko na rin tuluyan tumira ang mga magulang ko na sabik din ako niyakap. Pansamantalang pinaubayan na lang muna nila ang kanilang bahay sa mag-asawa na 3 na ang anak. Ang ganda mo, iha. Hiyang talaga sa'yo ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Yun nga lang ang laki ng ipinayat mo. Minsan po kasi nalilipasan ng gutom sa dami ng ginagawa. Nakita ko ang mga litrato mo kung saan-saan bansa ka na pala nakarating. Isinasama po ako ng amo ko, kaya lang mas nakakapagod ang sumama. Mas marami po kasing trabaho Minsan nga po, ilang oras lang ang tulog ko. Ngayong nandito ka na, kahit maghapon ka pang matulog, wala kang iisipin na amo. Kung pwede nga lang po sana. Kaya lang, meron akong mga anak na umaasa sa akin. Hindi ako pwede magpahinga hanggat hindi sila nakakatapos ng pag-aaral.
Sana nga lahat ng tao katulad mong mag-isip. Oh, kumusta na nga po pala si Hazel? Lagi lang naman siyang nasa bahay. Ikaw na lang ang mangumusta sa kanya. Puntahan mo, siguradong matutuwa yun. Sige, mamaya pupuntahan ko siya. Dadalhan ko na rin ang mga pasalubong. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na 3 na agad ang anak niya. Sabi ko nga magkontrol baka masundan na naman ka ako. Siya rin naman ang may kasalanan kung bakit nasa ganun siyang sitwasyon. Si Benson po, kumusta naman ang trabaho? Ume-extra lang bilang construction worker na dati inaayawan niya. Sa panahon ngayon, hindi na siya dapat namimili. Ang importante, marangal ang trabaho. Hapon na nagpunta ako sa kabilang bahay. Naabutan ko namang natutulog sa sofa ang bayaw ko. Bigla tuloy ako may naalala noon. Sa sahig naman nagkalat ang mga laruan at may ilang diaper pa. Nasa duyan naman ang bunsong anak ng kapatid ko. Nakarinig ako ng mga kaluskos sa may kusina kaya dun na ako tumuloy. Naghuhugas ng plato si Hazel. Malayo na ang itsura niya sa dati. Nang humarap siya sa akin, nagulat siya nang makita ko. Ate Jana, kailan ka pa dumating? Kanina lang madaling araw. Oh, ito nga pala ang pasalubong ko. Sino ang sumundo sa'yo? Sina tatay at kuya John. Pasensya na ha, ngayon lang ako nakapunta. Natulog muna kasi ako Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Wag na, kakatapos ko lang naman. O nasaan nga pala ang kambal? Natutulog pa sa kwarto. Hapon na, baka wala na itulog yan mamaya. Kesa naman sa wala akong magawa dito sa bahay. Ang kalat nga nakakahiya tuloy sa'yo. Mukhang pagod na pagod ang asawa mo ha. Oo. Pagod sa trabaho. Kauuwi lang niya kanina. Kapag wala kang ginagawa, punta ka sa kabila. Doon na lang tayo magkwentuhan. Sige te, pupunta ako bukas kapag maagang natapos ang mga gawain ko dito. Ngayon nga ang dami ko pang ligpitin. Hindi na nga matapos-tapos Ganyan talaga kapag may mga bata. Ganon din naman ako dati sa mga anak ko. Hindi ko maiwasan na maawa sa kapatid ko. Halata kasing napabayaan na niya ang sarili. Nagmukha tuloy siyang mas matanda sa akin. Hindi ko rin maiwasang mainis lalo kay Benson. Sa sandaling panahon kasi nagawa niyang sirain ng kapatid ko. Ilang araw na rin ang nakakalipas mula nang manggaling ako sa kapatid ko. Hanggang ngayon hindi pa rin siya dumadalaw sa akin. Ibinuhos ko na lang muna ang atensyon ko sa mga anak ko. Pagkagaling kasi sa eskwelahan nila, lumalabas kami para kumain. 1 linggo kaming puro pamamasyal. Gusto ko kasing mabawi ang mga taon na hindi ko sila nakasama. At sa mga susunod din kasing araw, magiging abala na rin ako. Hindi na nagsawa ang kapatid mo at mga anak niya sa galaan Kararating lang ulit nila ngayon. Gusto lang sigurong sulitin ni ate ang ilang taon na hindi niya nakasama ang mga anak niya. Hindi ba nagyayayang mag-outing ang kapatid mo? Ganun kasi yung mga galing abroad na kakilala ko Makapag-relax man lang sana tayo. Wala namang sinasabi si inay Baka wala. Wala lang ang outing. Hindi man lang nagpakain ng ate mo sa isang restaurant. Benson, hindi naman niya obligasyon na magpa-outing o magpakain sa atin. Ikaw nga, hindi iniimbita ang pamilya ko sa handaan sa inyo Pagtatalunan na naman ba natin yan? Alam mo naman hindi ako nagpapahanda sa amin Ay, sana talaga nakinig na lang ako sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Wala. Tatalikod na sana si Hazel para iwasan ang mga tanong ng kanyang asawa nang dumating naman ang aming ina. May mga dala siyang pagkain galing sa akin na pinatake out ko. Ipinabibigay ng ate mo para hindi na daw kayo magluto ng hapunan. Tamang-tama, wala kaming ulam ngayon. Akin na punay. Ako na po magdadala sa kusina. Pakisabi po kay ate, salamat. Tinatanong nga niya kung bakit hindi ka pumupunta sa bahay niya.
Ilang araw ka na niyang hinihintay eh. Kasi po, Nay, ang dami kong ginagawa rito eh. Gusto ko rin sanang makipagkwentuhan kay ate. Ang inaalala ko baka maubos ang oras ko. Minsan lang naman. Tsaka baka maging busy na rin ang ate mo sa mga susunod na linggo. Bakit naman ho? Huwag niyong sabihin na balak niya ulit mag-abroad. Hindi yun. At wala na rin siyang balak na bumalik. Nagpaplano kasi sila ng mga hipag nyo na magnegosyo. Di ba magaling sa negosyo ang mga yun? Talaga po? Ano naman kayang negosyo? Iniisip pa nila kung kainan ba o mga RTW na lang. Mabuti po, may perang mga hipag ko. Maganda naman ang trabaho ng mga kuya mo. Kaya siguro may ipon sila. Kailan ho nila uumpisahan ang plano nilang negosyo? Sa 1 linggo daw pag-uusapan na nila. Hinihintay lang nila ang bakasyon ng mga bata. Gusto kasi ng ate mo na maasikaso muna ang mga anak. Ang layo na talaga ng narating ni ate. Parang kailan lang, umiiyak siya at naghahabol sa asawa niya. Naramdaman naman ni Inay ang lungkot sa boses ni Hazel. Nang sulyapan niya ang manugang, abala na ito sa paglantak ng mga dala niya. Hindi man lang inisip ang mga anak na abala sa paglalaro sa sahig. Ilang sandali lang nagpaalam na si Inay na lilipat na. Makasarili talaga ang kapatid at mga hipag mo. Hindi ka ba lang isinali sa plano nila? Saan naman ako kukuha ng pera kung sakali na isama nila ako sa negosyo nila? Sa pagkain nga natin, hirap na eh. Makikisosyo pa ako sa kanila. Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Anong sinabi mo, ha? Akala mo naman ikaw nag-iisip din. Isa ka rin naman boba. Oo, aminado ako na hindi ako nag-isip. Kaya nga ganito kamiserable ang buhay ko sa'yo eh. Magsisi ka man, wala ka na magagawa pa. Kasal na tayo at may 3 anak. Kung di ko pa alam, inggit na inggit ka rin sa kapatid at mga hipag mo. Hanggang asawa at ina na lang magiging papel mo sa buhay. Huwag ka nang umasa na meron pang magbabago. Hindi mo kailangan pang ipamukha sa akin. At ikaw din naman, hanggang dyan ka na lang. Dahil tamad ka, walang buto, walang pangarap. Ganun ha? Ginagalit mo talaga ako ha? Isang sampal lang ipinadapo ni Benson sa asawa. Ilang beses din siyang pinagtatadyakan hanggang mamilipit sa sakit. Nilubayan lang siya sa pananakit nang umiyak na ang mga bata. Matalim pa siyang sinulyapan ng asawa bago umalis ng bahay. Umiiyak naman na nilapitan ni Hazel ang mga anak at saka mahigpit na niyakap. Tahan na mga anak. Wala na si Papa. Hindi na niya tayo masasaktan. Tara na, pakakainin ko na kayo. Masarap ang pagkain natin. Mula nang maiwan silang mag-anak sa bahay na yun, malimit ng saktan ng asawa ang kapatid ko. Habang tumatagal ang pagsasama nila, lalong lumalala ang ugali ni Benson. Pinili na lang ilihim ni Hazel ang pananakit sa kanya para wala na lang gulo. Nasa isip din niya kasi na siya ang sisisihin namin sa nangyayari sa buhay niya. Bago pa kami maging abala ng mga hipag ko sa plano namin, ilang beses ko ring binisita si Hazel. Wala naman ako napansin na kakaiba sa kanya. Ilang beses ko rin nadatnan ng bayo ko na nakahilata lang sa sofa. Nalaman ko rin na wala na itong trabaho at umaasa na lang sa mga bigay ng pamilya. Bakit kasi hindi ka humanap ng permanenteng trabaho? Naghahanap naman ako te. Yun nga lang, wala talaga akong swerte. Nabanggit ni na kuya na ilang beses ka daw nilang inalok ng trabaho, ayaw mo naman daw. Ang baba naman kasi ng posisyon ko at malit pa ang sahod. Kulang naman sa amin ang pamilya ko. Ano ba ang gusto mo? Maging manager? Di ba hindi ka naman nakatapos? Dapat hindi ka na mamili ng trabaho. Maswerte ka nga kasi tinutulungan ka ng mga kapatid ko. May hinihintay naman akong trabaho eh. Mas okay doon, tsaka mas malaki yung sahod. Ilang taon na lang kasi may estudyante ka na.
Lalong lalaki ang gastos nyo. Hindi mo naman siguro papabayaan ng mga pamangkin mo kung sakali. Ano ka mo? Teka nga lang, Benson. Kaya ka ba hindi nagsusumikap dahil inaasahan mo na ako o ang iba kong kapatid ang magpapaaral sa mga anak nyo ni Hazel? Ate, ang ibig sabihin ni Benson, kapag nagipit kami, Lagi naman kayong gipit ah. Araw-araw nga eh. Mula nang tumira kayo dito, sinananay na ang kumargo sa inyo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Nagkaroon din naman ako ng trabaho noon ah. Ang kailangan nga, may permanente kang trabaho para sa pamilya mo. Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo, ha? Hayaan mo ate, maghahanap ka agad ako. Huwag sana puro salita lang. Lalabas muna ako sandali. Meron na akong pupuntahan. huwag kang magpapagabi ah. Oo. Sige te, maiwan ko muna kayo. Ate naman, bakit ka naman ganun makipag-usap kay Benson? Para ka na ring si inay eh. Hindi na niya kinausap ng mahinahon ng asawa ko. Kahit naman sino eh. Matagal na ako nagtitimpi sa asawa mo. Ginagawa naman ni Benson ang lahat para sa amin. Hindi lang talaga siya swerte sa paghahanap ng trabaho. Ang sabihin mo, tamad ka mo. Siguro naman, napag-isip-isip mo na ang mga pangaral namin sa iyo ni inay. Wala na tayong magagawa pa. Ito na talaga ang kapalaran ko. Maiiwasan sana yan kung nakinig ka lang sa amin. Kung pupunta ka lang dito para sermonan ako, mabuti pa, huwag ka na lang dumalaw. Ikaw pa talaga nagmamalaki sa lagay na yan, ha? Salita na lang kasi kayo ni inay eh. Naririndi na ako sa inyo. Mabuti pa, pabayaan nyo na lang kami ng pamilya ko. Ang yabang mo naman. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin kayo makaalis sa bahay na ito. Aba, mahiya naman kayo. Bahay ito ng mga magulang natin, pero sila pa ang umalis para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkabahay kami, ibabalik ko ng buo ang bahay na ito para wala na kayong maisumbat sa amin. Kailan pa kaya yon? Maghintay ka kung kailan. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin eh. Inaabala mo na ako. Hindi ko maiwasang sumama ang loob kay Hazel. Dahil sa ginawa niyang pagtataboy sa akin. Hindi man lang niya naisip ang mga naitulong ko sa kanya. Sa halip na isipin niya ang buhay nila mag-iina, mas kinakampihan pa rin niya ang asawa. Imbis na magpakumbaba at sabihin na iiwan na lang ito at magbabagong buhay kasama namin. Isang kainan sa bayan ang naisip naming itayo. Dahil lahat kami ng hipag ko marunong magluto at hilig talaga namin. Sa sipag at tiyaga namin, sinamahan pa namin ng dasal. Naging matagumpay naman ang negosyo namin sa loob ng 2 taon. Ang mga magulang ko pa rin na nag-aasikaso sa mga anak ko kapag abala ko. Nay, pwede ko po bang iwan sa inyo ang mga anak ko? Oo naman. Dali mo na lang dito ang mga apo ko. Sa bahay niyo na lang po sila bantayan. Hindi kasi ako pwedeng umalis eh. Uuwi kasi ngayon si Quincy at walang mag-aasikaso. Ano ba naman yan, Nay? Ngayon nga lang ako humingi sa inyo ng pabor eh. Hindi niyo pa ako mapagbigyan. Puro na lang mga anak ni ate ang iniintindi niyo. Paano naman ako at ang mga apo niyo sa akin? Hindi naman kita tinatanggihan na. Dalhin mo nga dito sa bahay. Ayoko nga po rito. Bakit ayaw mo? Ano ba ang problema mo ha? Marami po kasing nakikita ang mga anak ko sa bahay na ito. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang ipabili sa akin. Saan naman ako kukuha ng pera? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto nila at ibibili ko sila. Huwag na po. Isasama ko na nga lang sila. Bakit ba ang init ng ulo mo ha? Ang ganda kasi ng pakiusap ko sa inyo eh. Dadalihan niyo ako ng ganyan. Ay, saan ka ba kasi pupunta? Nagpapacheck up ho ako. Huwag mo sabihing buntis ka na naman. Hindi pa ho ako sigurado. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako dinadatnan eh. Diba sabi ko naman sa'yo, mag-control ka. At mahirap ang maraming anak at sunod-sunod pa. Umiinom naman ho ako ng contraceptive. Kaso po sa dami ng ginagawa ko, nakakalimutan ko na rin.
Ganyan na nga ang buhay nyo, magdadagdag ka na naman. Wala na ho tayong magagawa kung sakaling buntis nga ako. Sige na, magpa-check up ka na. Babantayan ko na sa inyo ang mga apo ko. Nakumpirma nga ang 2 buwan ng buntis si Hazel. Hindi naman maitago ng mga magulang ko ang pagkadismaya. Pakiramdam nila ayaw na rin umalis ng kapatid ko sa kinasasadlakan nito. Para bang tinanggap na lang niya na dadami ang anak niya sa asawang tamad at walang pangarap sa buhay. Kahit ako nadismaya at nalungkot din nang sabihin yun ni Inay. Naniniwala naman ako na blessing ang mga sanggol. Kaya lang mas kawawa kasi sila sa ganung sitwasyon. Inaalala ko rin ang mga pamangkin ko. Sa susunod na pagbubukas ng klase, papasok na ang kambal. Mga hindi talaga nag-iisip. Kahit yung kapatid mo pansariling kaligayahan na lang ang iniintindi. Sa tingin ko po, Nay, inaasahan na rin nila na hindi natin sila pababayaan. Yun na napala ng kapatid mo. Pati mga batang walang kamalay-malay na dadamay pa sa mga mali nilang desisyon sa buhay. Wala na po tayong magagawa pa. Ayaw naman niyang hiwalay ang asawa. Makasarili nga kasi silang mag-asawa. Puro pasarap, babaya naman sa mga anak. Tulungan na lang po natin. Lalo lang aasa sa atin ang lalaking yon. Lalo silang hindi magpupursige sa buhay. Ayoko po sana itong sabihin, Nay. Kaya lang, buntis si Hazel. Baka mapano siya. Ano bang gusto mo sabihin? May palagay po akong sinasaktan si Hazel ng asawa niya. Ilang beses ko na kasing nakikitaan ng pasa. Kaya siguro laging nakamahabang manggas ang kapatid mo. Walang ya talaga ang lalaking yon. Irresponsable na nga, nananakit pa siya. Kung tatanungin niyo po si Hazel, siguradong itatanggi lang niya yon. Ipagtatanggol pa niya ang asawa niya. Kailangan mahuli niyo siya sa akto na sinasaktan ng kapatid ko. Mula nga nun pinapakiramdaman na ni Inay ang kabilang bahay. Dala rin ng awa sa kapatid ko, sinagot na ng mga magulang ko ang isang sakong bigas at ulam nila araw-araw. Tuwing nagluluto si Inay, dinadamihan na niya at nagdadala siya sa kabila. Isang araw magdadala siya ng ulam doon nang marinig niya nag-iiyakan ng mga apo. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay. At nakita niyang nasa sahig si Hazel habang binubugbog ng asawa. Sa pagkabigla, nabitiwan niya ang hawak na mangkok. Mabilis siyang lumapit at tinulak ang bayaw ko. Hayop ka! Wala kang karapatan saktan ng anak ko! Lumayas ka sa pamamahay namin! Away mag-asawa po to. Huwag na lang kayong makialam. Halos patayin mo na ang asawa mo tapos hindi ako makikialam. Alam mong buntis si Hazel. Wala ka talagang awa. Kasalanan naman niya kung bakit ako nagagalit. Losang na nga siya, nagpabuntis pa ulit. Huwag mo sisihin ang asawa mo. May kasalanan ka rin. Hindi ka marunong mag-alaga sa pamilya mo. Lumayas ka dito at huwag nang magpapakita kahit kailan. Mag-asawa po kami ni Hazel. Wala kayong karapatan na palayasin ako. Hindi ka talaga aalis? Sige, tatawagin ko ang asawa ko. Alam mo matagal nang mainit ang dugo niya sa'yo. Nasisiguro ko kapag nalaman niya to, mapapatay ka niya. O sige, isinasauli ko ng anak nyo. Nakakahiya na rin naman ang itsura niya. Porke nagkaanak lang, pinabayaan ang sarili. Nakakadiri na rin tabihan sa higaan. Magsama kayo mag-ina. Benson! Huwag kang umalis! Benson! Hayaan mo na siya. Walang kwenta ang lalaking yon. Huwag kang mag-alala sa mga anak mo. Kami ang bahala sa inyo. Patawarin niyo ako, Nay. Walang dapat sisihin, kundi ako. Tahan na. Ngayon wala na ang asawa mo, makakapagbagong buhay na kayo ng mga apo ko. Inuwi na lang muna ni Inay si Hazel at mga anak nito sa bahay. Baka kasi biglang bumalik ang asawa at manggulo. Kahit umalis na ang bayaw ko, hindi pa rin matanggap ni Inay ang sinapit ng kapatid ko. Wala siyang ginagawang hakbang noon.
dahil lagi niyang isinasaalang-alang si Hazel at ang mga anak nito. Pero iba na ang usapan na sinasaktan niya ang kapatid ko. Nalaman din naming pati mga bata nakakaranas ng kalupitan mula sa kanilang sariling ama. Dahil sa ginawa mo, ginising mo ang isa kong pangkatauhan na matagal ko na sanang kinalimutan. Humanda ka, Benson. Ipapatikim ko sa iyo ang ginawa mong kalupitan sa anak ko at mga apo. May kaalaman sa itim na karunungan ng lola namin na hindi na namin ninabot. Ayon kasi sa kwento ni inay, dalaga pa siya noon nang dapuan ng malubhang sakit ang nanay niya. Lingid sa amin bago pa noon mamatay si lola. Naipasa na niya kay inay ang kaalaman niya sa barang. At sa kauna-unahang pagkakataon, gagamitin yun ni inay kay Benson. Samantala dahil sa paulit-ulit na pambubugbog ng bayaw ko nakuna ng kapatid ko. Ako din muna nagbantay sa kanya sa ospital. Hanggang makalabas siya at makauwi ng bahay. Salamat ate sa mga tulong na nagawa mo sa akin. Wala yon. Magpagaling ka ha. At kapag balik ng lakas mo, pwede ka magtrabaho sa restaurant kung gusto mo o kahit saan mo gusto. Tutulungan kita na makabangon ulit. Gustuhin ko man makapagtrabaho, pero walang mag-aalaga sa mga anak ko. Nag-usap na kami ni inay. Kukuha kami ng makakatulong niya sa pag-aalaga sa mga anak mo. Gusto ko na talagang makapagtrabaho noon pa. Iniisip ko lang kasi yung mga bata. Alam ko na yun talaga ang gusto mo. Basta, mangako ka, hindi ka na makikipagbalikan pa kay Benson. Hindi na talaga. Para sa akin, isa siyang masamang bangungot sa amin ng mga anak ko. Magsabi ka lang kung ano pang kailangan mo. Huwag ka mahihiya. Ang gusto ko lang, kung ano ang makakabuti sa mga anak ko. Wala na akong hiling pa. Maiwan na muna kita ha. Magpahinga ka na muna. Sundin mo lahat na sinabi ng doktor sa'yo para manumbalik agad ang lakas mo. Mga anak ko muna ang nag-aalaga sa mga pamangkin ko. Nang tanungin ko kung nasan si inay, sinabi nila na nasa kabilang bahay. Baka kukunin niya ang mga gamit ng mag-iina. Kaya sumunod ako para may katulong siya sa pagbubuhat. Sa may kusina na lang ako dumaan dahil alam kong nakakandado na ang pinto sa harapan. Sa bungad pa lang naaamoy ko na ang nakasinding kandila. Dahan-dahan akong pumasok. Sa dating silid ng mga magulang ko, naroon si inay. Nakaluhod sa harapan ng maraming kandila na iba't ibang laki. Lahat ng yun nakasinde. Hawak din ni inay ang litrato ni Benson. At sa sahig naroon ang garapon na merong buhok at mga insekto. Mas higit ang mararanasan mong paghihirap kumpara sa ipinaranas mo sa aking anak. Tanging kamatayan lamang ang makakapagligtas sa matinding paghihirap na dadanasin mo. Bago pa ako makagawa ng ingay, mabilis na akong bumalik sa bahay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nasaksihan kong gumagawa ng orasyon si inay. Nasisiguro kung may alam si inay sa karunungang itim. Itinikom ko na lang ang bibig ko sa nasaksihan ko. Alam kong ginawa lang yun ni inay dahil sa matinding galit kay Benson. Nakakasiguro din ako na walang nakakaalam sa lihim niya, maliban sa akin. May dinaramdam ho ba kayo, Nay? Wala iha. Bakit mo naman naitanong? Ilang araw ko na po kasing napapansin na matamlay kayo Ganito siguro ang nagkakaedad na. Mabilis na mapagod. Baka po napapagod kayo sa ginagawa niyong paglilinis sa kabilang bahay. Hayaan niyo na lang po. Ako na lang ang maglilinis doon kapag kaya ko na. Yun po ba ang dahilan kung bakit kayo pabalik-balik dun sa hapon? Oo. Pero tapos na rin naman ang pag-aayos ko. Huwag na muna kayong pupunta doon ha. Dahil nag-spray ako ng gamot. Marami kasi ako nakitang ipis at mga daga. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Kung napabayaan ko ang bahay natin.
Ayos lang, iha. Konting linis lang naman babalik na sa dati ang bahay natin. Gaganda na at magiging maaliwalas na ulit gaya ng dati. May iba nga pala ako. Sa pasukan, pwede mo nang ipa-enroll ang kambal. Pwede ko naman sigurong hindi papasukin sa daycare. Magastos daw yun eh. Makakabuti yon sa kambal, kaya i-enroll mo na. Birth certificate lang naman ang kailangan Ako nang bahala sa gastos. Nakakahiya naman sa'yo, te. Ang dami mo nang naitulong sa amin eh. Ay, puro na lang nakakahiya ang naririnig ko sa'yo. Para naman tayong hindi magkapatid niyan. Sige na nga. Pero babayaran kita, te, ha? May mga anak ka rin. Ayoko na maging pasanin mo pa kami. Ikaw ang bahala kung yan ang makakagaan sa kalooban mo. Ilang beses pang bumalik sa kabilang bahay si inay. Tuwing nanggagaling siya doon, hapong-hapo ang itsura niya. Wala na rin siyang ganang kumain ng hapunan at nagkukulong na lang sa kwarto. Isang linggo rin niya yung ginawa at pagkatapos labis na panghihina ang nararamdaman niya. Sa kabila ng nararamdaman, tumanggi siyang dalhin namin siya sa ospital. Makaraan naman ng ilang araw, bumalik na ang dating sigla ni inay. Isang hapon dumating ang kuya ni Benson at ibinalita na malala na ang kalagayan ng kapatid. Anumang sandali maaari itong pumanaw. Napahagulgol na lang si Hazel. Kailangan kong puntahan ng asawa ko. Gusto ko siyang makita. Huminahon ka lang. Baka mabinat ka. Hindi ka pa gaano magaling. Paano ko hihinahon? Malubha ang kalagayan ni Benson. Hindi ka pwedeng umalis. Hayaan mo na siya. Hiwalay na naman kayo. Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya sa inyo? Hindi po, Nay. Kailangan ako ng asawa ko. Maawa na kayo. Payagan niyo na akong puntahan siya. Sige na po, Nay. Payagan niyo na si Hazel. Baka po ito na rin ang huling sandali na magkikita sila. Sasamahan ko naman po siya. O sige, samahan mo ang kapatid mo sa asawa niya. Tara na, te. Baka hindi ko na maabutang buhay si Benson. Habang papunta kami sa bahay ng bayaw ko, walang tigil naman sa pag-iyak ang kapatid ko. Wala na rin siyang ginawa kundi sabihan na bilisan ang patakbo sa driver ng tricycle. Pagdating kulang na lang lundagin niya ang palabas ng sinasakyan namin. Pagkatapos kong magbayad, sumunod na rin ako. Lahat ng naron malungkot at umiiyak. Sa isang silid naron si Benson. Kalunos-lunos ang kalagayan niya. Payat at maraming sugat ang buong katawan. May masangsang na amoy na rin na nanggagaling sa kanya. Salamat dumating ka. Akala ko hindi ka nahahabol. Benson! Anong nangyari sa'yo? Bakit sa sandaling panahon lang nagkaganyan ka na? Malalaman mo rin kung anong totoong nangyari sa akin. Sasabihin din sa'yo ng pamilya ko. Nakikiusap ako. Lumaban ka para sa amin ng mga anak mo. Huwag ka munang umalis. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Ilang sandali na lang, mamamaalam na ako. Patawarin mo ko kung hindi ako naging mabuting asawa at ama sa mga anak natin. Pinapatawad na kita. Huwag mo lang kaming iwan ng mga bata. Kailangan ka pa namin. Ikaw nang bahala sa mga anak natin, ha? Sabihin mo sa kanila na mahal ko sila. Patawarin nila ako kung hindi nila ako makakasama. Lagi silang mananatili sa puso ko. Mahal
na mahal ka namin, Benson. Sana lumaban ka. Mahigpit pang hinawakan ng bayaw ko ang kamay ng kapatid ko bago hinugot ang huli niyang hininga. Napahagulgol na lang si Hazel. Habang mahigpit na yakap ang katawan ng asawa. Hindi na rin niya inalintana ang paglabas ng napakaraming ipis sa bibig nito. Benson! Asawa ko! Maririnig sa buong bahay ang iyakan ng kapamilya ng bayaw ko. Kahit ako hindi na rin naiwasang mapaluha. Galit ako sa bayaw ko. Pero kailanman hindi ko hinangad ang ganong kamatayan sa kanya. Sigurado akong barang ang nangyari kay Benson. Kitang-kita sa katawan niya ang matinding paghihirap bago ang huli niyang sandali. Inilibing din kinabukasan ng labi ng bayaw ko. Ayon sa kanyang mga magulang, kapag daw na barang kailangan agad ilibing. Dahil may posibilidad pang lumabas ang napakaraming insekto sa katawan nito. Bakit pa puro na lang paghihirap ang nararanasan ko, te? May dahilan ang lahat ng mga nangyayari. Kailangan mo magpakatatag higit ngayon. Kailangan ka ng mga anak Walang mo. pusong gumawa nito sa asawa ko. Hindi man lang niya inisip na maliliit pa ang mga anak namin. Kailangan pa nila ng pagmamahal ng isang ama. Hindi ko siya mapapatawad kung sino man siya. Sinusumpa ko. Magbabayad din siya sa ginawa niya kay Benson. Mas mabuti pa rin na ipasa Diyos na lang natin ang nangyari. Madaling sabihin sa'yo dahil hindi ka naman nawalan. Naiintindihan kita. Pero walang mangyayari kung paiiralin mong galit. Isipin mo na lang na baka hanggang dun na lang talaga ang buhay ni Benson. Hindi ko yata matatanggap na wala na siya. Paano ko ipapaliwanag sa mga bata kung anong nangyari sa ama nila? Kapag malaki na sila, saka mo sabihin sa kanila ang totoong nangyari. Ilang linggo at mga buwan na nagluksa ang kapatid ko. Pinipilit lang din niya na ipakita sa mga anak na ayos lang siya. Pero kapag mag-isa na, madalas ko siyang makitang umiiyak. Sinay naman laging blanko ang muka. Kaya hindi ko mabasa kung nagsisisi ba siya sa ginawa niya. Hanggang ngayon nananatili pa rin tikom ang bibig ko. Sa totoong nasa likod ng pangbabarang sa bayaw ko, Miss Gwen. Sa mga nakikinig, lalo na sa mga kabataan, huwag magpadalos-dalos sa desisyon kung usapan na yung pagpapakasal. Ugaliin makinig sa mga magulang o sa mas nakakatanda. Dahil masigit silang may karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon. Huwag din baliwalain ang mga red flag na nakikita sa karelasyon. Baka babala rin ito sa kapahamakan na pwede nating kaharapin sa isang pagsasama. Tandaan, walang mararating ang taong laging umaasa sa iba. Ang tunay na tagumpay nakukuha lamang ng mga taong may tiyaga, determinasyon at malasakit sa ginagawa. Wakas. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Hazel?